Sinyo pinagtanggol si Shernan, Badang binlock ni Delo, at Jonah sinabing mamaw si GL. So tara. Naging matagumpay nga ang Vuelta Balentong 11, kung saan naging main event nga si Shernan kontra Sinyo. Sa round 1 nga ni Sinyo, dito inaanggulo niya ang issue about sa wala na daw si Shernan sa 3GS. Alam nyo bang wala na sa 3GS tong si Taba? Wala nang nakakabigla. Paano pabaya? Pag sinilip nyo yung sitwasyon ng grupo, sobrang grabe na't malala. Huwag mong ikakaila. Si Jonas mismo nakakita yung problema, kabi-kabila. Kaya si Poison nagmalanihinja. Gustong itumba yung master nila. Talagang madadama yung pain na dinadala, makikita sa mata. Ingat ka, Nagato versus Jiraya. Kasi yung papatay sa'yo, yung minsan mong naging pamilya. Pag ako naubusan ng pasensya. Pistol here, wag mo kong i-trigger, talagang tutuluyan kita. Lalo na't ganito yung range, ang dali mong maasinta. Isang pagkakamali mo lang, talagang magiging mind-blowing yung eksena. Pansin nyo ba? Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Gulat ka? Ako bahala, huwag kang ma-down. Yung mastermind malalaman natin bago matapos itong round. Di ko na para pangalanan, there's only one name that you can find. Malakas ang napiling anggulo na yon ni Sinyo, pero grabe yung rebat dito ni Shernan. Sa sobrang lakas nga, marami nagsabi na scripted daw yun. Pinapatumba ako ng 3GS. Bitawan mo ako! Nangingialam ka ba? Kung pinatumba ako nila, kaya kong tumayo mag-isa! Kaya nga sa post ni Sinyo ay pinagtanggol niya dito si Shernan at sinabing hindi yun scripted. Sa kabilang balita naman, dahil sa nakaraang issue ni Badang, ay minsan ginagawang katatawanan nito. Sa pagbabalik nga ni Badang sa mundo ng battle rap, dito ay nakalaban niya si Kayram. Dito ay ginamit niya ang pagkakataon na ito para sabihing nanalo siya sa kaso na isinampa sa kanya. Ikaw ba si Kayram? Yung nanghuhusga ng rapist kay Tito Badang? Napatunayan mo ba yan? Baka mamaya ikaw ang ipasok sa loob ng kulungan. Kaya wag puro akusa. Sa batas nagmumukha kang tanga. Bintang kayo ng bintang ng rapist sa akin. Bakit? Napatunayan nyo ba? Eh kung isampal ko sa mukha mo yung papel na acquitted ako, putang ina, may magagawa ka ba? Ha? Ha? Ano? Si pamangkin pa rin ba ang i-issue mo sa akin? Wala na bang mas masakit at magpapaiyak sa akin? Magwawalong taon na yung klong. Hindi ka pa rin makamove on. Tapos na hearing ko sa korte, kayo nag-hearing pa rin sa issue ko ngayon. Yan. Yan ang mga typical na mga ugali ng mga Pilipino. Kahit wala na malamon ng mga putang inan to, sige lang para makapanghusga ng tao. Sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa NBI, sa CIDG, malinis ang pangalan ko. Wala akong record at naipanalo kong 2 kaso ko. Kaya kung may issue ka pa rin sa kaso ko to. Kung inaakala mo na malibog ako sa totoong buhay, iba yung malibog sa nagsasalita lang kaysa sa tulad mo na malibog sa totoong buhay. Umay. Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro issue ko pa rin ang babanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako. At higit sa lahat, inosente ako. Kaya nung pinaglalaban niya talaga na yung tungkol sa kaso niya, all throughout the battle, pinaglalaban niya yun. And it's true. Everyone should be innocent until proven guilty. Kasi siya, nag-undergo siya ng trial by publicity. Sa post nga ni Delo, dito ay pinost niya ang posibleng matchup ni Shernan versus Badang. Pero hindi naman natuwa si Badang sa post na ito. Dahil ayon kay Badang ay minessage niya si Delo.
Di natin alam kung anong sinabi ni Badang, pero binlock daw siya ni Delo. Badang! Kamandag ng Marikina! Tigil mo na yung kakadjakul mo! Tingnan mo kamay mo, maigsi na! Ako moderno! Kaya ko sumabay sa mabagal mabilis na beat kahit rock, kahit na techno! Gusto mo? Katulad nito, tugtak-tugtak, di mo na malamang. Pag narinig mo na si Badang, lahat ng chicks na nahihibang, pag kinate bigla na papakangkang! Di na lang mga bangin, hindi mo naman kayang gawin! Tanggapin mo na lang, sarap battle ka lang magaling. At sa huling balita, isa nga si GL sa tinuturing ngayon na meta. Dahil sa way nito, paano siya magsulat? Dahil ibang talino talaga ang ginagamit ni GL. Sa reaction video nga na ginawa ni Jonas, dito ay sinabi niyang mamaw si GL dahil sa galing ng writing skills nito. Round 2 game. Mr. Sandata kong wordplay. Sandata mong wordplay. Talaga, sa battle rap yun na ba sining ng sining? Parang nag-a-apply na lifeguard tapos skill mo swimming? O kaya na may abogado tapos best in hearing meaning? Proud na proud sa basic skill, yan ang kanyang preference. Pagpak yung resume kasi bano sa reference. Basta multiple choice boy, no choice na, dapat mag-upgrade when you write. Di nauubra rito yung born to be fight. Mala essay, in theory, evolusyon hanapin. Ang kaso yung sayo mukhang papunta kay Darwin. Evolusyon to be fight. Mala essay, in theory, evolusyon hanapin. Ang kaso yung sayo mukhang papunta kay Darwin. Evolusyon, Darwin, Badang, in-explain ko pa analogy para ikay makasabay. O baka dapat true or false para 50-50 yung lagay. Nitong unggoy, na palasigaw, na palaging hype. Sa evolution of man, ikaw yung matching type. Tangina. Grabe talaga si GL, no? Alam mo yung parang napakadali niya lang sinasabi yung mga yun, pero lalo sa katulad ko, puta, di ko basta-basta maiisip yun, o baka nga hindi ko talaga maisip yung mga ganong kate-technical na ano eh. Tapos ganong kadetaling mga linya. Pero pag pinapanood mo si GL, kala mo ang daling gawin, eh, no? Puta, ganong kalupit niya si GL, eh. Guro walang iniintindihan, puro sulat lang. Walang iniintindi sa buhay, boss. Puro kasulat. Ang galing, eh. Mamaw. Para 50-50 yung... So kayo ba, isa din ba kayo sa gagalingan kay GL? At sa post ni Delo at sagot ni Badang, anong reaction nyo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.